Nagsimula ang istorya kay Hernan, ama ng isang marangyang pamilya na nililinis ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Napakayaman ni Hernan at ang istoryang ito ay umiikot lamang sa kanilang pamilya na may 4 na miyembro. Ito ay si Hernan at ang kanyang 3 anak na sina Javi, Barbie at Charlie. Ilang taon na rin ang nakakaraan nang mamatayan ng asawa si Hernan, bunga ng isang malalang karamdaman. Simula noon, ang kanilang pamilya ay nakadepende na lamang sa kanyang trust fund. Hinahayaan lamang din ni Hernan na gumastos ng kanya-kanya at may kalayaan ang kanyang mga anak para na din mabawasan umano ang trauma nila sa pagkawala ng kanilang ina. Hanggang sa isang araw ay nagsimula ng mag-alala si Hernan dahil nais niyang isa na sa kanyang mga anak ang umako ng responsibilidad niya sa pagnenegosyo. Sa sumunod na eksena ay ipakikilala naman sa atin si Barbie, ang nag-iisang babaeng anak ni Hernan na ngayon ay may kasintahan na nagngangalang Peter. Isang lalaki na 20 taon na mas matanda sa kanya na lingid sa kaalaman ni Barbie ay minahal lamang siya ng dahil sa kanyang yaman, lalo't nababaon siya ngayon sa malaking tax debt. Kinabukasan ng umagang-umaga sa araw ng kaarawan ni Barbie, ang lahat ng trabahador ay nagsikilos na at nagsaayos na ng mga dekorasyon. Dito na nabungaran ni Barbie si Lucio, ang pamangkin ng kanilang mayordoma na naninirahan sa servant quarters ng mansyon. Nakasanayan ng asarin ni Barbie si Lucio kahit pa noong mga dalaga't binata pa lamang sila. Dahilan para hindi siya magustuhan ni Lucio, pero wala siyang magagawa kundi sundin ang lahat ng nais ni Barbie dahil anak ito ng kanyang amo. Sa sumunod ay ipakikilala naman sa atin si Javi, ang pangalawa sa magkakapatid. Isang anak na walang kainte-interes na pasukin ang negosyong nais iwan ng kanyang ama. Kung hindi man nakikipag-party kasama ng kaibigan, ay nagpapanggap naman siya na nagtatrabaho sa kumpanya, pero ang kanyang bawat idea ay laging hindi makatotohanan at hindi naman praktikal na kailangan. Dahilan din ito kaya laging pinupuna si Javi ni Karim, nakanegosyo ng kanyang ama. Para mapalakas ang loob ng anak, ay inatasan ni Hernan si Javi ng isang importanteng gawain sa sumunod na araw. Malinaw na inihayag ni Hernan na makakatanggap siya ng reward sa oras na matapos niya ang proyekto ng kanyang gagawin. Pagkatapos noon ay umalis na si Javi para maghanda. Bilang huli ay binigyang eksena naman ni Charlie, ang bunso na napasok pa ng kolehiyo. Isang estudyanteng hipster kung pumorma at may klase ng buhay na hindi maganda, gaya ng pag-i-skip sa klase at pakikipaglandian sa mga guro. Ang paggawing ito ang dahilan kaya palagi siyang napapasabak sa kaguluhan, gaya ng kanyang mga kapatid, at mahilig din siya sa kasiyahan at mahilig gumastos ng labis na para bang wala ng bukas. Sa kabila ng lahat, sa opisina kung saan naroroon si Hernan ay napasa sa isang bill na kanyang nakita. Mga bill na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na nawawaldas na ng kanyang mga anak sa loob lamang ng 1 buwan. Sa galit ay agad sinabihan ni Karim si Hernan na seryosohin ang mga ganong bagay at huwag maging pabaya. Nais ni Karim na bigyang babala ni Hernan ang kanyang mga anak sa mali nilang ginagawa. Si Javi naman nawaring binabaliwala muna ang proyektong iniatas sa kanya ng kanyang ama. Sa halip ay nagsagawa ito ng biglaang trip papunta ng Miami. Ang bagay naman na dapat si Javi ang gagawa ay pinasa na lamang niya sa isa sa mga empleyado ng kanyang ama. Kinagabihan ay madaming bisita ang nagsidatingan para bisitahin si Barbie sa kanyang kaarawan. Matapos humarap at magpasalamat sa lahat, ay agad nang nagasikaso si Barbie ng mga bisita hanggang sa matanaw nga nito si Lucio. Agad na lumapit si Barbie kay Lucio para ipalinis ang kanyang dress na siya din namang mismo ang nagdumi para lamang may maiutos. Nilinis naman yun ni Lucio ng maingat, sabay talikod na at nagsabing wala pa ring pinagbagong ugali ni Barbie simula noon. Bigla namang umeksena si Hernan na biglang kinausap ang kanyang anak. Si Peter, nang makita namang magaganap na usapan ng mag-ama, ay lumapit na rin. Dito na inanyayahan ni Peter ang mag-ama na magtungo kasama niya sa private room para sila ay pribadong makapag-usap. Doon ay ninais ni Peter ang permisyon ni Hernan na mapakasalan na ang kanyang kaisa-isang babaeng anak. Si Hernan naman ay diniretso na si Peter sa pagtatanong kung paano nito masusuportahan ang lahat ng luho at pangangailangan ng kanyang anak. Inihayag naman ni Peter ang naging pagsasara ng kanyang restaurant. May 9 na buwan na ang nakakaraan, kaya sa ngayon
ay naghahanap siya ng isang investor para makapagsimulang muli. Nangatwiran din naman si Barbie na habang naghahanap pa si Peter ng investor, ay ang trust muna ng kanyang ina ang kanilang gagamitin. Nang madinig ni Hernan ang katwiran na iyon, ay labis siyang nagalit at agad iniutos kay Barbie na layuan na si Peter. Dagdag pa niyang pinunto na masyado na ring matanda si Peter para sa kanya. Gayunpaman, si Barbie ay nanatiling desidido sa kanyang desisyon. Agad siyang lumabas kasama ng kanyang nobyo, humarap sa lahat at ini-announce ang kanilang engagement. Binaliwala lamang ni Barbie ang pag-aalala ng kanyang ama. Sa susunod na umaga, si Hernan ay nabagabag na sa naging desisyon ng kanyang anak at mas dadagdagan pa ang stress na nadarama ni Hernan nang malaman niyang si Javi ay hindi dumalo sa importanteng meeting na iniatas sa kanya. Kasabay nito ay ang pagtawag ng dean ni Charlie na sinasabing si Charlie ay na-expelled na sa universidad matapos itong mahuli na nakikipagtalik sa kanyang guro. Sa dami ng naganap ay pilit pa rin kinalmahan ni Hernan ang kanyang sarili pero hindi na niya ito nakayanan. Sa sobrang stress ay nakadama siyang bigla ng hirap sa paghinga, dahilan para maisugod siya agad-agad sa ospital. Ilang sandali pa doon, matapos makausap ang kanyang doktor, ay naisipan ni Hernan na magpanggap na inatake siya sa puso. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang magkakapatid pero imbes na matuwa ay nadismaya lamang si Hernan nang magtalo-talo pa ang magkakapatid nang dahil lamang sa isang palabas. Wari mo bang wala talagang pakialamang tatlo sa kung anuman ang nagiging kalagayan ng kanilang ama? Ito ang daan kaya naging determinado si Hernan na maturuan sila ng leksyon. Agad nagplano si Hernan at si Karim na palabasing bankrupt na ang kumpanya at patirahin ng magkakapatid sa luma at abandonadong bahay ng kanilang lolo. Kasabay noon, si Barbie ay nakain sa isang restaurant kasama ang kanyang kaibigan. Si Javi naman ay nakikipagkasiyahan sa kanyang mga barkada habang si Charlie naman ay nasa isang meditation class para mababae. Sa restaurant ay sinubukan ni Barbie na bayaran ng restaurant gamit ang kanyang card na sa hindi niya malamang kadahilanan ay biglang na-decline. Nagtaka ng labis si Barbie dahil hindi pa yun kailanman nangyari sa kanya. Ilang sandali pa, ang magkakapatid ay nakatanggap na ng isang tawag kung saan agad silang pinapauwi dahil sa isang emergency. Hindi na rin naman nag-aksaya ng oras ang tatlo. Sila ay agad nang nagsidatingan. Nagtaka sila sa dami ng tao at mga pulis sa labas ng mansyon. Kaya agad silang pumasok at nagsara ng pinto. Maraming tao ang nagpoprotesta sa kanila na may hinihinging pera sa kanilang ama. Si Hernan ay agad tinawag ang kanyang mga anak na dumaan sa likod ng labasan ng mansyon para makatakas at nagsunuran naman sila sa takot. Marahan silang nanakbo at tinakyat ang mataas na pader ng mansyon para lamang makalabas sa likuran, malayo sa problema. Pagkatapos ay agad silang sumakay sa isang kotse na agad nang nagmabilis sa pag-andar para makalayo. Nang makalayo na sa mansyon, ay dito na ipinaliwanag ni Hernan sa magkakapatid na siya ay niloko umano at renaydor ng kanyang sales manager na si Karim na nagawang itakbo ang lahat ng pera ng kumpanya kaya wala na siyang pera ni magkano man at pinag-ahanap pa ng mga pulis sa kaso ng third-degree fraud. Dagdag pa ni Hernan na dahil ang magkakapatid ay kapwa mga shareholders ng kumpanya ay pwede din silang makulong pag nagkataon. Kaya ay natasan ni Hernan ang tatlo na wag na munang kumausap o kumontak ng kahit sino man sa kanilang mga kamag-anak o matalik na kaibigan. Huwag magsalita at panatilihing sikreto ang lahat kung ayaw nilang makulong. Naging mahaba din ang biyahe papunta sa dating bahay ng ama ni Hernan na hindi nakasalin o nakalista bilang asset ng kumpanya kaya't imposible sa mga pulis na masundan sila doon ng basta-basta lamang. Pagkarating sa lumang bahay ay naabutan na nila ito sa malalang kondisyon. Sira-sira na ang kisame, basag na ang mga muebles at marami pang iba. Ang tatlong magkakapatid na hindi sanay mamalagi sa ganong klase ng paligid ay talaga namang natatakot. Si Hernan ay kinausap naman sila na magtulungan na labang para maayos ang bahay na kanila namang titirhan. Ang hinapunan ng mag-aama ng gabing yon ay isang mumurahing street food lamang. Kumain sila ng problemado habang nagpaplano ng pwedeng maging solusyon sa lahat. Nang tanungin ni Barbie kung paano sila magkakapera ay tumugon si Hernan na wala silang magagawa ngayon kundi ang magtrabaho para magkapera sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay. Kinaumagahan ay nakita na natin sa eksena ang magkakapatid na sa sahig na sinapinan lamang pala nagsitulog. Ginising sila ni Hernan sa pamamagitan ng pag-iingay gamit ang sandok at kaldero. Si Barbie
Gaya ng normal niyang ginagawa, ay naisipan sanang mag-shower pagkagising, pero nandiri siya nang makitang madumi at may kaitiman ang tubig na nalabas sa gripo. Kaya naman, hand sanitizer na muna ang kanyang ginamit para malinis ang kanyang sarili. Si Javi naman ay lumapit na muna sa kanyang mga kaibigan para manghiram ng pera na babayaran na lamang niya umano kapag naging accessible na muli ang kanilang assets. Pero sa pagkakataon na iyon, ang mga barkada na lagi niyang sinasamahan at binibigyan ng selebrasyon ay nagawa siyang tanggihan at hindi tulungan. Dagdag pa nila na kaya lamang nila pinakisamahan si Javi ay para sa mga kasiyahan lamang na kanyang iniaalok at wala ng iba pa. Agad naghanap si Barbie ng payphone para matawagan si Peter. Sinabi niya agad na i-postpone muna ang plano nilang pagpapakasal. Nadismaya si Peter sa kanyang nadinig. Sa puntong nang humingi na si Barbie ng tulong, ay bigla na lamang nitong ibinaba ang tawag. Si Charlie, gaya ng sinabi ng kanyang ama, ay sinubukan na lamang maghanap ng trabaho. Madali naman ding natanggap si Charlie na nakapagsimula na rin agad-agad. Nagkataon nga lamang na ang manager ng pagtatrabahuhan ni Charlie ay nire-reserve sana ang slot na iyon para sa kanyang pamangkin. Dahilan para labis siya itong pag-initan. Sa unang araw pa lang ni Charlie ay pinagbantaan na siya ng kanyang manager na kung may makikita lamang siyang hindi maganda sa trabaho nito ay agad siya nitong sisisantihin. Kinagabihan ay nagkaharap-harap na naman sa hapagkainan ang mag-aama kung saan inilapag ng magkakapatid ang kani-kanilang pera na nadiskarte sa buong araw. Si Barbie ang nakapag-ambag ng malaki matapos nitong ibenta ang mamahaling relo ni Javi nang walang paalam. Nagalit si Javi pero wala na rin siyang magagawa bunga ng kanilang sitwasyon. Ilang sandali ang makalipas ay dumating naman sa bahay ang mayordoma ng pamilya na si Maggie at pamangkin nitong si Lucio. Nagpunta sila doon para maglaan ng tulong. Nagdala din sila ng mga damit mula sa mansyon na pwedeng maisuot ng mag-aama. Dito, nagawang tumulong ni Lucio sa pagbibigay kay Barbie ng trabaho bilang isang waitress sa kanya ring pinagtatrabahuhan. Si Javi naman ay nagkaroon ng trabaho bilang isang public vehicle driver. Ang unang karanasan na ito ni Javi ay naging maayos naman sa una pero naging mahirap na rin ito sa paglipas ng oras. Si Barbie naman, bukod sa hindi niya nagustuhan ang nakita niyang pagdura ng chef sa isang pagkain ng customer, ay kinakailangan niya ngayong magpalit ng uniform sa isang shared locker room. Siyempre, si Barbie ay tumutol pero si Lucio ay nagsabi na umaayon naman sa kanyang sitwasyon at kung ano man ang nangyayari dahil na rin sa masama niyang personalidad. Sa paglipas ng mga araw, ang magkakapatid ay nakasanayan na ang panibago nilang buhay sa puntong sila na ang nagluluto ng kanilang kakainin, naglalaban ng sarili nilang damit at naglilinis ng bahay. Na kahit man napapaharap sila sa maraming hamon, ay nagagawa na nilang pangatawanan ang kanilang responsibilidad. Si Javi naman ay napapaharap sa init ng ulo palagi dahil sa pang-asar sa kanya ng isa pang driver. Ang driver na palagi na lamang siyang sinisingitan at inuunahan sa dapat niyang paparkingan, sabay ngiti sa kanya nang may pangungutya. Nang araw na iyon ay napaharap na naman si Javi sa driver na iyon na agad siyang nilabanan ng karera na kanya namang pinatulan sa pagkainis. Hindi na siya papayag na maunahan na naman sa pagpapark gaya ng nangyayari palagi pero napahinto sila ng traffic police nang hindi inaasahan. Si Barbie naman kahit na nagsisikap ay nahihirapan na rin sa kanyang trabaho na kung minsan ay nagagawa na niyang makipagsagutan at makipagtalo sa mga customers na nagiging dahilan ng kanilang pag-alis ng hindi nagbabayad. Ganun pa man ay mas madalas na nagagamit niya ang kanyang kagandahan para maging malapit sa ibang customer na kanyang gusto at makakuha ng malaking tips. Si Charlie naman ay nagawa ng magkaroon ng pagkakamali sa kanyang pagtatrabaho sa bangko. Dahilan para ipatawag siya agad ng kanyang boss sa opisina. Sinabi ng manager na sisantihin na niya si Charlie na agad namang nagmakaawa. Bilang pang-aabuso sa pangangailangan ay sinabi ng manager na hindi siya masisante kung magagawa siya nitong paligayahin. Kinagabihan ay naabutan naman ni Hernan ang kanyang anak sa banyo na pinipilit ang sarili na masuka para mapanatili ang kanyang tamang timbang. Sinabi na ni Barbie sa kanila na siya ay nakikipaglaban sa bulimia simula pa ng kanyang pagkukolehiyo. Na ilang taon na kamo siyang na-diagnose na may ganong kondisyon. Si Hernan ay nagalala sa kanyang nadinig pero si Barbie ay agad na napatawa. Sinabi ni Barbie na kailanman ay hindi naman nagkaroon ng oras si Hernan sa kanila kaya hindi inaasahan ni Barbie ang pag-aalala sa reaksyon. Ang mga salitang yon
ay tumama ng malalim kay Hernan na nagawang sisihin ang kanyang sarili sa naging ugali ng kanyang mga anak na bunga ng kanyang pagiging pabaya. Si Peter naman ay agad nag-imbestiga patungkol sa bankruptcy ng kumpanya at pagtakas ni Karim ng pera na sadyang nakakaduda. Gayong nakikita niya lamang kahit saan si Karim na hindi naman nagtatago at waring walang problema. Isang beses ay nagawang samahan ni Lucio si Barbie na mamalengke kung saan nagawa nilang magtulungan at magbanding. Sabay na rin silang kumain sa isang kainan sa labas nang parehas silang makaramdam ng gutom. Si Javi naman, nang matagpuan ang katunggali niyang driver, ay agad itong sinugod at nagpasimula ng kaguluhan. Dito lamang napag-alaman ni Javi na parehas pala silang may interes ng kanyang katunggali sa mga libro na iniakda ng isang manunulat na parehas nilang iniidolo. Naging daan yon para makapagsimula ng pagkakaibigan ng dalawa. Nakapagkwentuhan sila sa isang sulok at nalamang parehas silang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo na papalawakin. Matapos ang halos magdadalawang buwan ng pag-iipon sa pagtutulungan ng lahat, ay nagawa ng makaipon ng pamilya ng sapat na pera para may pa-renovate ang kanilang tahanan. Si Javi ng mga sandaling yon ay napatanong sa kanyang ama kung bakit hindi nito naibenta ang bahay noon. Sumagot naman si Hernan na dahil ang bahay na yon ay alaala ng kanyang ama. Matapos ang pag-uusap, ibinunyag naman ni Javi na siya ay dyslexic at nalalagay siya ngayon sa isang therapy gawa noon gamit ang pera ng kanyang ama nang hindi nito nalalaman. Bilang galit sa kanyang sarili matapos maramdaman ang naging kapabayaan niya sa buhay ng kanyang mga anak, ay bigla na lamang siyang umalis at wala nang nasabi. Kinabukasan ng gabi, ang restaurant ay nagdaos ng kasiyahan kung saan nagsayawan ang lahat kasama sina Lucio at Barbie na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nauwi sa paghahalikan. Nagpatuloy lamang din naman ang pagkuha ni Barbie ng maraming tips na sadyang nakakapagpasaya sa kanya. Nang gabing yun, habang si Hernan ay nagsusulo sa bahay ng kanyang ama, ay dinalaw siyang bigla ni Peter na nagsabing alam na nito ang kasinungalingan ng kanyang ginawa. Kaya naman, nagawang gamitin yun ni Peter para siya ay takutin at ibunyag yun sa kanyang mga anak na mas lalong magre-rebelde sa kanya pag nagkataon. Si Hernan ay sinubukan namang pumalag sa pagnanais na iyon ni Peter pero hindi siya nagtagumpay. Napangunahan ng takot si Hernan kaya agad nitong tinanong si Peter kung ano ba ang kanyang kailangan. Maya-maya pa ay dumating na si Barbie kasabay ng kanyang dalawang kapatid na wala namang nadinig na naging pag-uusap. Agad sinalubong ni Peter si Barbie ng pagyakap at sinabi agad sa kanilang nagbalik na si Karim dahil ang funds sa tulong ng kanyang koneksyon at ang bank accounts nila ay functional ng muli. Ibig sabihin ay pwede na silang magbalik sa barangya nilang buhay. Kahit ngayon na mismo, nagsisitalo naman ang magkakapatid sa kanilang nadinig kaya nag-imis na sila at agad na dumiretso sa kanilang magarang apartment. Sa kabila ng bawat nangyari, si Hernan ay hindi naman makapagsalita dahil sa pananakot ni Peter. Ang pamilya ay aalis na para umuwi habang si Lucio ay maiiwan na lamang doon at nag-iisa. Sa kabila ng kanilang pinagsamahan at koneksyong nadama sa isa't isa, ay mas napili ni Barbie na maging tapat na lamang sa relasyong naiwan niya kay Peter na tumulong sa kanya sa mabigat na sitwasyon nilang pinagdaanan. Bayani ang naging tingin ni Barbie kay Peter habang si Lucio naman ay tila nabigatan sa paglayo ng babaeng naging malapit na sa kanyang puso. Sadyang nangangamba si Hernan, hindi niya maamin sa mga anak niya ang katotohanan pero ayaw naman niyang maikasal ang kanyang anak kay Peter. Ang paghahanda sa kasal ay ganap nang nasimulan muli kung saan namimili na si Barbie ng wedding gown na kanyang maisusuot. Si Peter, ang kanyang kasintahan, niniwala niyang nailigtas siya nito sa mabigat na sitwasyong kanilang kinalagyan. Kaya't alam niyang tama na maging tapat na lamang dito at wag nang mag-isip pa ng iba. Isang umaga ay agad nagsagawa ng meeting si Hernan at Karim kasama ang isang abogado para makausap si Peter. Sinubukan ni Hernan na bayaran si Peter ng malaking halaga, lubayan lamang ang kanyang anak pero naging porsigido pa rin si Peter na mapakasalan ito. Matapos niyang pumirma sa kasulatan, walang nagawa si Hernan kundi pirmahan ng dokumento na nagsasabing si Peter ay magkakaroon na ng unrestricted access sa trust fund ng kanyang yumaong asawa. Hinahapunan ay walang ibang nilapitan si Hernan para mahinga ng payo, kundi si Maggie na parang ina na rin niya kung ituring. Matapos namang malaman ng matanda ang problema, ay wala itong naging payo, kundi ang magsabi na lamang ng katotohanan. Sinabi ng ginang na kung matagal niyang itinatago ang sikreto na iyon, ay mas lalo ding tatagal ang panahon na pwede siyang mapatawad ng kanyang mga anak. Si Hernan
ay nabuhayan ng isip. Nagising na siya sa katotohanan na dapat niyang gawin. Lingid sa kaalaman ni Hernan na nagawang lumuhod ni Peter sa harapan ng kanyang mapapangasawa na animoy nagpo-propose para pirmahan na agad ang mga papeles para mabilis na pag-aasikaso ng kanilang pagpapakasal. Si Barbie ay hindi makasagot. Ang kanyang puso at isip ay waring nag-aalangan, pero wala na rin siyang nagawa pa kundi ang sumunod. Agad siyang dinala ni Peter sa City Hall. Kasabay nito ay tinawagan naman ni Hernan ang kanyang mga anak para sa isa umanong importanteng bagay. Nang si Barbie naman ang tawagan ng kanyang ama, ay bigla na lamang inagaw ni Peter ang telepono para sabihing ngayon na niya papakasalan ng kanyang anak. Nang makarating si Javi at Charlie, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad silang nagmadali na makahabol sa City Hall para pigilin ang kasal. At nagawa nga nilang makarating doon sa eksaktong sandali kung saan pipirma na lamang sana si Barbie sa papeles. Dito na nagawang sambitin ni Hernan ang katotohanan. Siya mismo ang nagsabi na hindi sila kailanman na bankrupt, na nagawa niyang magsinungaling para maturuan sila ng leksyon na magbigay halaga sa pera na kanilang pinaghirapan. Isiniwalat na rin niya ang motibo ni Peter sa harapan mismo ng magkakapatid na binablackmail nito si Hernan para makaulimbat ang malaking pera, sabay suntok ni Hernan sa mukha ni Peter. Bunga ng sama ng loob sa ama, ang magkakapatid ay umalis na lamang muna na tahimik. Silang tatlo ay nagbalik na lamang sa bahay ng kanilang lolo para tapusin at pagtulong-tulungan ang pagre-renovate nito. Muli ay nakasama na naman ni Barbie si Lucio at nakabanding. Muli ay mas napili ng magkapatid na mabuhay nang hindi umaasa sa kanilang ama. Kapwa ang tatlo ay nagsikap sa kanilang mga naging trabaho sa kabila ng hirap. Si Javi naman, kasama ang driver na kaaway niya dati, ay kaibigan na niya ngayon at ganap ng kanegosyo matapos nilang maitayo ang kanilang car wash business. Nang magbalik ang mga peking kaibigan ni Javi, ay hindi na niya ito pinagpapansin pa. Si Charlie naman ay nakatagpo na ng isang babae na mamahalin na kaparehas niya ang edad at nais niyang makasama habang buhay. Sa restaurant, si Barbie ay naglabas na ng tunay niyang nararamdaman kay Lucio sa pamamagitan ng paghalik. Maganda na, maayos at malinis na ang bahay na tinitirhan ng magkakapatid. Nang dumating ang araw ng kaarawan ni Barbie, ay dito na rin naidaos ang magkakapatid ng unang nilang pagsiselebrasyon sa bahay ng kanilang lolo. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, ay isang katok ang umingay na agad pinuntahan ni Barbie. Nabungaran ni Barbie ang kanyang ama, dalang isang bouquet ng bulaklak. Planong batiin lamang siya ng maligayang kaarawan at nang akma na itong aalis, ay dito na rin dumating si Javi at Charlie para pigilin ang ama at anyayahan sa loob para kanilang makasama sa pagsasaya. Natapos ang kwento sa muling pag-aayos ng pamilya, sa pagtanggap nilang muli sa kamalian ng isa't isa at mas mabuhay na ngayon ng mas masaya at masagana.